Have a nice day, everyone. Now the sun so shines. Your life has remembered. Magandang araw. Hindi pala magandang araw. Pangit ang araw dito ngayong araw sa Canada. At ngayon ay makulimlim at makikita. 3 araw na umuulan. Ingat nga pala tayo sa ating mga biyahero dyan dito sa Canada dahil sabi ko nga sa inyo ay unpredictable ang araw. Ngayong linggo na to ay buong linggo. Almost ganito ang panahon. At ayun, katitila lang ng ulan at medyo parang nagbabadya na naman ulit. Pero malakas ang ulan nung 2 days ago. Yan mahirap dito. Dito papasok mga sipon, ubo. Ayan. So kung napapansin nyo yan, ako, napaka makulimlim tsaka malamig, foggy ang paligid. Pero ang paligid naman, lahat ng puno, ayan, lahat yan puro green na. Wala ka na makikitang bulaklak. Hindi ko na naabutan ng bulaklak na dito sa gilid. Ayan. Pero yan ay lahat ng damo ay buhay na. Talagang masiglang masigla na sila. Iyan yung pinaka moment nila talaga itong buwan na to. Talagang dilig na dilig talaga sila. At kailangan din namin ng ulan. Kasi napaka-dry ng bansa na to. Konting ihip lang na malakas na hangin ay mag-aapoy na yung puno. Ayan. So uso dito yung wildfire. So nung nakaraang yun 2 weeks ago lang ata ay may sunog na naman dun sa ibang probinsya. At lucky naman hindi dito. Dahil itong Alberta ay talagang wala naman talagang kapuno-puno dito. Walang forest dito, flat lang. Flat surface to. Straight to hanggang Saskatchewan talagang walang ka puno-puno. At bukod doon wala rin baha dito. Pangalawa, wala ring hailstorm dito. Dahil nga siguro dahil flat surface siya. Hindi siya yung valley na gaya ng Calgary. Yan ang kaiba namin ng Calgary. Ang Calgary ngayon ay positibo na sa pagbabaha. Yan ang binabantayan nila ngayon. Pag tuloy-tuloy pa itong ulan. Ayan. Pag tuloy-tuloy pa itong pag-ulan, ang mangyayari dyan ay babahayan sa kanila, mag-overflow yung mga river nila, mga river banks nila, nako. At isa pa dyan ay yung bulubundukin ang galing sa bank ay mapupunta doon sa Calgary dahil lowlands yan sa kanila pinakababa yan sa kanila. Kumbaga sa atin sa Pilipinas pa yan ay parang Bulacan. Ayan, doon dadaan lahat ng mga provinces na bulubundukin ay doon pupunta ang tubig. Ayan, so ganyan din dito, meron ding ganyan. Ayan, kung makikita nyo yan sa amin ay flat lang yan. Okay, kita nyo, ang ganda daw ng ang ganda na ng paligid. Di ba?
green grass. Road home. Okay. Oh, ayan. So, ganun kalinis. Walang nagtatayo ng barong-barong dyan. Okay. Ayan o, green grass. Okay, dito na naman tayo sa highway na patutunguhan natin. Okay. So mag-isip lang tayo ng pagkukwentuhan natin. Pero ang naisip ko ang pagkukwentuhan natin ay ngayong summer. Ano ang mga balak namin at ano ang mga balak ng mga tao dito sa Canada. Alam nyo kasi mga kapari ko, lalo na dito, ay isang buwan lang ang pinaka-mainit dito. Okay? Itong buwan na to, hindi pa magandang magkakamping dahil makikita nyo naman. Nakikita nyo naman ay napaka-foggy pa at hindi nyo ma-enjoy ang pagkakamping dahil talagang kukut-kutin kayo dyan sa hindi kayo makakatulog dahil malamig. Ayos lang natin yung camera natin dahil umaano siya. Ayan o. Kita nyo, foggy. Ayusin natin yung ayan. So, saktong-sakto ito. Yung video na to. Foggy. Ang paligid, ayan. Wala kang makikita nyo. Lalo na kayo sa bulubundok yan. So, nakikita nyo bang mga kahoy dito? Wala. Yung mga kahoy na yan, hindi naman forest yan. Ano lang yan? Normal lang yan sa mga town na may mga maliliit na mini forest yan. Para naman sa environment natin. Ito river ito. Yan tawag nilang Saskatchewan River. Itong tulay na to. So, mataas siya. So, nakaraang araw lang, papakita ko sa inyo. May lumipad na sasakyan dito. Grabe yung disgrasya dito. Lumipad yung sasakyan. Yari yan. Truck ba to? So, lumipad. Dito, ayan o. Area na yan. Dito sa kaliwa po. Bago. Mabilis lang tayo mga kapari ko eh. Kaya hindi nyo napapansin. Ayan, dito sa kaliwang bahagi ko ay may lumipad dito kahapon yun. Nilagyan na nila ng tape. Ay, lumipad na sasakyan. Sobrang bilis siguro talaga nun. Ang lakas ng ulan. Lalong nawala na yung bulubundukin dito. Ayan, so magpapakita muna tayo ngayong araw na to.
Okay? So, this summer ay magka-camping kami at 2 days kami magka-camping next month, July. So, hindi ngayon June dahil ang June ay maulan. Ayan. Sa July na yan. Ayan, isang buwan lang yan mga kapare ko, mainit talaga yan. Pero after yan, August, magbabago na klima niyan, pa-winter na ulit yan. August, September, alam na mag-bear, magkukulay orange na naman yung damo na yan. So, kita niyo yan. Ganon dito. At alam niyo ba, ang mga tao kahit gano'ng kamahal ang mga halaman, yung mga bulaklak, mga orchids, ay binibili ng mga yan. Dahil dyan sila natutuwa lang. Alam mo yan, mapapabunga lang nila. Sili, talong lang hindi. Okra, alanganin eh. Kalabasa, alanganin din. So magugupit na ako ng buhok pala. Haba na. So, nagmo-moisture na naman lahat ng paligid. Pero maganda ito. Kasi walang wildfire pagka ganyan. Tuloy-tuloy yung construction ngayon dito sa Canada pagka ganitong panahon or ganitong buwan. Dahil ito lang yung buwan din na makakapag tuloy-tuloy sila ng trabaho. Dahil sa pagdating ng winter, matrabaho ang ginagawa nila dahil babalutin nila yung alam mo yun, lalagyan nila ng heater yung kunwari yan, gawa sila ng bridge, babalutin pa nila yan. Ganon katrabaho dito, babalutin nila ng tapos ihitin nila yung buong paligid. Hindi naman po pwede kasi magsimento na hindi siya mainit, dahil kung malamig yan, ang mangyayari dyan ay mapupurusin yung simento. So, ganun. So, nag-iisip kami sa pagkakamping namin. Kailangan kasi coaching atong dala lang namin. Tapos, loaded kami. Kaya, paliitan ng gamit na meron kami. Hindi yung kagaya talaga na medyo malaki. Yun, dito lang talo ng coaching. Pagdating sa campingan, lalo pagka malaki na ang pamilya mo. Tiyaga lang, hindi na rin kami kailangang bibili pa ng isa pa ng sasakyan. Pag natapos tong sasakyan ko ay pwede na. Okay. Ayan. Ito, makulimlim na daan, makulimlim na panahon. Ito tayo. So wala tayong ma-upload na videos, wala pa akong napaka-busy ngayon, napaka-hirap So kaya ito, gumawa lang tayo ng anik-anik. Okay? So itong video na to ay para talaga sa inyo ito, para mapanood ninyo yung nangyayari dito sa Canada. At ngayon ay June 3, Wednesday, Miyerkules dito mga kapariga. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapariga, ito yung mga umaklaber dito sa takbuhan. Talagang pag sinabing takbuhan talaga na magbibilis to dito.
Pinaka mabagal dito yung 120. Ayan. Okay. Ayan, ang mga green grass, oh. Kantahan natin ng kay Tom Jones yan. Okay, yan, malalaki mga bahay na yan dyan. Along the highway. Pero lahat yan nakabakod yan. Walang nagbubutas sa bakod yan. Wala kang makikita ng nagbubutas sa Pilipinas. Doon sa amin, area ng Libis Baisa. Likod ng bagong baryo, nako. Yung bakod doon. Binubutasan. Poste nila, nilalagari. Grabe itong mga tao nito. Wala na pakundangan. Gusto nila walang ilaw dahil para makapag-hold up sila dun sa mga taong dumadaan. Minsan nakakatakot eh. Kaya ako nung dati sa Manila, pag naglalakad ako kapag gabi, hindi ako nag-aayos. Mukha akong gusto-gusto, parang akala mo basurero. Ay di kung saan ako nagpupunta. Walang kakana. Alam nila mukhang ano naman to. Mukhang iwan. Oh, ay magpupustura ka. Ayos ang kasuotan mo. Uwi kang naka-brief. Uwi kang naka-brief. Grabe yan. Yan ang isa sa mahirap sa atin. Buhay mo ay mahirap ka na nga tapos mapapatay ka lang sa mga ganon din. Wala, mapapaga ang buhay mo. Oh. Pero hindi mo rin kasi sila masisisi dahil survival mode nila yun eh. Alam mo yung tao kasi kapag para lang mag-survive ay gagawa talaga ng paraan para mabubuhay yung kanilang pamilya. Pero hindi sa ganyang aspeto dapat. Pero hindi mo sila masisisi. Yun lang alam nilang kapit pa. Yun ang tawag nilang talagang kapit pa talent talaga. Kung anong mayroong pasukan nila yan. Kahit masama. Hindi nila naiisip yan. Tayo, marami sa atin ay naiisip pa yan. Pero sa ano nila na ginagalawan ay palagay ko hindi na nila naiisip yan. Talagang titirahin ka. Ganon katindi sa atin. Ayan, so papasok na daw dito ang BYD na sasakyan. Ayan. Ang mga puro sasakyan itong kabila ko side. Galing US. Mga GMC, GB, lahat. Antok pa ako. Hirap. Busy. So, ayan. Ang mga naka-play pa lang ngayon ay ang natapos natin ay si Kapango, si Jerwin, si Ate Ninfa TV, si Papa John, natapos din natin ang play. Naisin ko ata yung resibo. So, sino pa ba? Hindi ko na kung sino-sino pa. Si Jurassic pala ay hindi ko pa na-play. Mamaya pala. Okay. Ayan. So, pasasalamatan natin ang mga sumusuporta hanggang ngayon. At nagpi-play sa ating mga videos. Maraming salamat. At ngayong araw naman na to ay i-play ko yung si Iris at saka si Marieta. Si Aye ay i-play natin. Okay?
So, medyo mahirap talaga. Lalo na pagka play to play. Sa dami na. Kaya minsan ako ay nagbabawas. Ayan. Pero pagka in-advance ko talaga para maipi-play ko pa sila. Yung mga umatin sa akin kasi alam ko ang videos ko premiere ko ay mahaba. So talagang to do play talaga yan. Pag sinabi kong bonus, sinabi kong 8 hours, 8 hours, 4 hours, 4 hours, babalikan natin yan. Okay? Ayan si Idol Ryan, natapos natin ang kanyang 41 hours plus yung P2 play namin na 25 hours. Ayan. Then meron pa kasunod yan, may 18 na pa siya, 18 hours. Ayan, yan ay tulong natin para maabot na niya ang kanyang watch hour. Okay. So from 41 kasi in-expect ko ay 51 hours, kaso ang iba ay mga tumatalon. Minsan ang mga lalo na kay Laay at saka Iris, dapat tapos na nga din yun eh. Kaya mag-iiba akong account kasi ayaw nang gumana siya dun sa mga playlist nila. O baka gagawan ko na lang ng playlist mamaya para gumana. Ayaw na, yun ang gumalaw. Okay, yan, dito na pala sila. At yan. Andun na ata si Carl pala. Nauna na sa akin. Baka nakapagkape na siguro. Bilis pala nila. Okay. Ayan. So, dyan na naman nagtatapos ang ating mahalagang kwentong buhay ka na. Nababaliw-baliw. Utol-utol. Yan. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.